Habang papunta sa isang party ang tatlong binata na sina Chan, Kevin, at Derek, bigla silang naipit sa matinding traffic kaya napilitan silang sundan ang alternate route na nirecommend ng Google Maps. Ilang minuto lang ang lumipas nang makarating sila sa isang dead end na may malaking gate papasok sa isang mamahaling residential complex. Nagkataon namang may babaeng dumating sakay ng pulang sports car at mukhang residente roon kaya kinausap nila ito at sinabi na bibisita sila sa kaibigan nila sa loob. Dahil doon, binuksan ng babae ang gate at pinapasok sila nang hindi nila alam kung anong klaseng lugar ang napasok nila. Matapos maglibot ng ilang sandali, nakita nila ang exit gate pero nakalock ito kaya wala silang paraan para makalabas. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa mga residente pero kakaiba ang ikilos ng mga ito dahil parang wala silang pakialam at tuluyan lang silang ini-ignore. Kalaunan, nakita nila ulit ang parehong pulang sasakyan kaya nagdesisyon silang pumunta sa malaking mansion na pagmamay-ari nito para sana muling makahingi ng tulong sa babae. Pero imbes na matulungan, aksidente nilang nasaksihan ng isang nakakakilabot na eksena nang makita nila ang isang lalaki na brutal na inatake ang babae at pinabagsak ito sa sahig. Sa sandaling iyon, napansin sila ng lalaki kaya agad tumakbo sina Chan at ang mga kaibigan niya habang hinahabol sila nito. Matapos silang muntik mabaril, nakatakas sina Derek at ang grupo at sinubukan nilang tawagan ng pulis pero bigla na lang nawalan ng signal ang mga cellphone nila. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang may dalawang armadong lalaki na lumitaw at pinagbabaril sila kaya napilitan silang tumakbo ulit hanggang sa makapagtago sila sa garage ng isang bahay habang hinihintay na hamupa ang gulo. Samantala, nabunyag na ang lalaking umatake sa babae ay si Jacob na makikitang nakatayo sa tabi ng katawan nito habang halatang nanginginig at tila balisa kahit hindi malinaw kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa. Nang maisip ni Jacob na naging witness sina Derek sa nangyari, agad siyang umalis para hanapin sila. Sa kabilang bahay malapit sa garage na pinagtataguan ng mga binata, nakasalubong ni Jacob ang isang kapitbahay na nagsabing may ulat tungkol sa tatlong hindi kilalang teenager na pumasok sa lugar at binalaan lang siya nito na maging alerto nang hindi alam ang totoong nangyayari. Ilang sandali matapos umalis si Jacob, biglang nagulat sina Derek nang bumukas ang ilaw sa garage at lumabas ang may-ari ng bahay na si Christopher, isang matandang lalaki na namumuhay mag-isa at mukhang ibang-iba kumpara sa ibang residente roon. Agad ipinaliwanag ni Derek ang lahat ng nasaksihan nila kabilang ang pagpatay sa babae at nakiusap na gamitin ang telepono para matawagan ang pulis. Habang nasa loob ng bahay ni Christopher, napansin naman ni Chan na isa palang football athlete ang may-ari dahil sa dami ng trophies na nakadisplay sa loob ng bahay. Doon nalaman ni Derek na dating athlete rin pala si Christopher. Matapos silang makaupo at mabigyan ng maiinom, agad nilang ikinwento kung paano sila napunta sa subdivision pati ang pagpatay na nasaksihan nila. Pero nang mabanggit nila ang pinakamalaki at pinakamarangyang bahay sa lugar, biglang tumayo si Christopher at sinabi na ang lalaking tinutukoy nila ay si Jacob, isang pastor at lider ng buong komunidad. Halos agad nagbago ang ugali ni Christopher dahil sa sobrang galit nito ay kumuha siya ng baril at itinok sa tatlong binata. Dahil dito, ipinakita ni Chan ang suot niyang cross necklace para patunayang nagsasabi sila ng totoo. Pero imbes na paniwalaan sila ay tinawagan pa ni Christopher si Jacob at sinabing nasa bahay niya ang tatlong binata. Mabuti na lang at mabilis kumilos sina Chan kaya nagawa nilang maaga ang sitwasyon at makatakas mula sa matanda. Nang subukan nilang lumabas sa harapang pinto, nakita nilang papalapit na si Jacob kaya wala silang ibang choice kundi tumakas sa likod ng bahay kung saan muntik pa silang atakihin ng isang mabangis na aso. Sa huli, nagawa rin nilang makatalon sa bakod at makatakas muli. Habang patuloy na nagtatago sina Derek, ikinwento naman ni Christopher kay Jacob ang lahat ng sinabi ng mga binata kahit hirap siyang paniwalaan ang mga ito dahil imposible para sa kanya na ang isang respetadong pastor at leader tulad ni Jacob ay kayang pumatay ng tao. Pero kahit ganoon, may bahagyang duda pa rin sa isip niya kaya nagdesisyon siyang tawagan ang local police. Hindi nagtagal, dumating ang isang batang police officer na si Bobby na kilala rin si Jacob at ang mga tao sa komunidad. Sa harap ni na Bobby at Christopher, ginamit ni Jacob ang impluensya niya para baliktarin ang kwento at palabasing mga nawawalang teenager lang sina Derek na kailangan ng guidance. Dahil dito, nakumbinsi niya si Bobby na sa kanya na lang ibigay ang tatlong binata kapag nakita ang mga ito. Habang naghahanap sina Jacob at Bobby, sinundan naman ni Christopher ang aso niya papunta sa likod ng bahay at doon niya nakita ang cross necklace ni Chan na naiwan habang tumatakas sila. Nang makita niya ang totoong pangalan na nakaukit dito, bigla siyang nabigla dahil ibig sabihin ay hindi nagsisinungaling si Chan.
Dahil doon, nagsimulang gumulo ang isip niya at napaisip kung bakit magsisinungaling ang binata tungkol kay Jacob kung nagsasabi naman pala ito ng totoo. Samantala, habang nagpapatuloy ang paghahanap, nakita ni Jacob ang sasakyan ni Derek at doon niya natuklasan ang cellphone ni Chan na naiwan sa loob. Pagbalik naman kina Derek at sa mga kasama niya, patuloy pa rin silang nagtatago nang mapansin nila ang isang bahay kung saan may ginaganap na dinner gathering. Dahil sa nakita nilang bahay na may dinner gathering, nagkaroon ng pagtatalo sina Derek, Chan, at Kevin. Gusto ni Derek na lumapit para humingi ng tulong pero mariing tumutol sina Chan at Kevin dahil natatakot silang baka mapahamak lang ulit sila. Sa huli, nagdesisyon si Derek na mag-isa na lang pumunta sa bahay para kahit papaano ay makahiram ng cellphone at makatawag sa pulis. Pagpasok pa lang niya, agad nang napansin ng mga tao roon na hindi siya kabilang sa komunidad at halatang hindi siya welcome kaya mabilis siyang pinapaalis ng mga ito. Pero bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang isang middle-aged na babae na tila naiiba sa ibang residente. Hindi tulad ng iba, mabait ito at pinapasok pa siya sa bahay habang binibigyan ng ibang damit. Sa halip na agad sabihin ang lahat ng nangyari, dahan-daang nagtanong muna si Derek tungkol kay Jacob. Habang tinitingnan niya ang cellphone ng babae, may nadiskubre siyang nakakagulat dahil nalaman niyang may asawa pala si Jacob at hindi lang basta asawa kundi isang public official na council member na kasalukuyang nasa ibang lugar. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa isip ni Derek ang isang nakakabahalang tanong kung sino nga ba talaga ang babaeng nakita nilang inatake ni Jacob kanina. Ipinaliwanag din ng babae kung paano nabuo ang buong komunidad dahil nagsimula raw ang lahat sa vision ni Jacob na gumawa ng isang mahigpit na komunidad na sumusunod sa istriktong religious beliefs. Sa pamamagitan ng pagre-recite niya ng mga Bible verses na kabisado niya, marami siyang mayayamang followers na nahikayat hanggang sa tuluyan siyang naging pinaka-maimpluwensyang tao sa lugar. Kahit alam ni Derek na mahihirapan itong paniwalaan, sinabi pa rin niya ang totoo tungkol sa pagpatay na nasaksihan nila. Kitang nabigla ang babae pero tumanggi pa rin siyang tanggapin iyon dahil kapag inamin niyang totoo ang sinasabi ni Derek, para na rin niyang sinira ang lahat ng binuo ng komunidad sa loob ng 10 years. Pero kahit ganoon, dahil nag-aalala rin siya, pumayag siyang tumawag ng polis bago niya pinaalis si Derek sa bahay. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating si Bobby habang nagpapatrolya at nakita niya si Derek na nakaupo sa gilid ng kalsada. Walang pagdadalawang isip na isinakay niya ito sa police car dahil balak niya itong direktang dalhin kay Pastor Jacob. Samantala, patuloy namang naglalakad sina Chan at Kevin hanggang sa makasalubong nila ang isang babae sa isang birthday party. Tulad nila, hindi rin pala ito bahagi ng komunidad at desperado na ring makaalis sa lugar. Ang problema, ayaw siyang paalisin ng isang lalaking may gusto sa kanya. Dahil dito, nakialam si Chan at hinarap ang lalaki hanggang sa mapilit niya itong sabihin ang access code ng gate. Nang makuha nila ang kailangan, pinabagsak ni Chan ang lalaki at mabilis silang tumakas. Pero habang paalis na sana sila, biglang nakita ni Chan at Kevin si Derek na sakay ng police car. Napansin pa ng babae na papunta ito sa direksyon na kabaligtaran ng exit gate kaya agad nilang naisip na may mali. Dahil doon, nagdesisyon sina Chan at Kevin na huwag munang tumakas at sa halip ay sundan si Derek. Kasabay nito, dinala naman si Derek sa bahay ni Jacob kung saan maayos siyang ibinigay ni Bobby kay Pastor Jacob gaya ng napag-usapan nila. Dahil sa mabigat na akusasyong sinabi ni Derek laban kay Jacob, iginiit ni Bobby na kailangan niyang halugugin ang buong bahay para masunod ang tamang procedure. Pagkapasok nila sa loob, agad ipinakita ni Derek ang lugar kung saan niya nakita ang pag-atake sa babae. Pero may kakaibang problema dahil wala na ang katawan at maging ang lahat ng bakas ng ebidensya ay parang biglang naglaho. Siguradong sigurado si Derek na itinago ni Jacob ang katawan kaya pilit niyang pinakiusapan si Bobby na halughugin pa ng mabuti ang buong bahay. Habang ginagawa iyon ng officer, kalmadong inilabas ni Jacob ang jacket at wallet ni Derek na naiwan pala sa bakuran. Dahil sa ID na nasa loob ng wallet, nalaman ni Jacob ang address ng bahay ni Derek at agad niya itong ginamit para takutin ng binata at iparamdam na mas lalala pa ang sitwasyon kapag hindi ito nanahimik. Pagkatapos noon, sinubukan ni Jacob na baguhin ang direksyon ng usapan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Derek ng model ng simbahan na plano niyang itayo sa komunidad. Ipinaliwanag niya na bahagi raw iyon ng mas malaking vision na pinili siyang tuparin at sa isip niya, kahit sino mang hahadlang sa misyong iyon ay isang panganib. Maging ang babaeng inatake niya ay itinuring lang niyang hadlang na kailangang alisin. Dahil sa galing niyang magsalita at manghikayat, pilit niyang pinapaintindi kay Derek kung gaano raw kahalaga ang ginagawa niya. Matapos ang paghahalughog,
pinaalis muna si Bobby para ipagpatuloy ang paghahanap kina Chan at Kevin. Hindi nagtagal, dumating naman si Christopher habang hawak ang cross necklace ni Chan. Litong-lito siya kung bakit nagsabi ng totoong pangalan ng mga binata kung nagsisinungaling lang daw sila, pero mabilis iyong dinismiss ni Jacob at sinabi na lasing lang si Christopher kaya mali ang pagkakaintindi nito sa buong sitwasyon. Paglabas nila ng bahay, napansin nila na nakaparada pa rin sa harap ang pulang sports car ng babae kaya agad itong itinuro ni Derek kay Bobby. Pero casual lang na sinabi ni Jacob na hindi niya alam kung kanino ang sasakyan. Habang nagpapatuloy sa pag-arte, kunwari niyang chinek ang kotse hanggang sa may makita siyang remote na kayang magbukas ng main gate. Sa mismong pagbukas ng gate, nakita ni Kevin ang pagkakataon para makatakas kaya agad niyang inapakan ng gas at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palabas ng subdivision. Mabilis ding kumilos si Bobby at hinabol sila gamit ang police car habang kasama pa rin si Derek sa loob. Nauwi ito sa matinding habulan hanggang sa mapunta sina Kevin at Chan sa isang dead end sa tahimik at liblib na lugar. Dahil wala na silang matatakbuhan, napilitan silang sumunod nang utusan sila ng officer na sumuko. Maya-maya lang ay dumating si Jacob at sinabi kay Bobby na buksan ang trunk ng sasakyan nila. At doon nga tumambad ang katawan ng babaeng inakala nilang patay na. Malinaw na bahagi iyon ng plano ni Jacob para palabasing sina Derek ang may kasalanan. Pero biglang nagbago ang lahat nang mapansin ng officer habang chin-i-check ang babae na may pulso pa ito at buhay pa pala. Nang tumawag si Bobby para humingi ng medical assistance, doon nagsimulang mataranta si Jacob dahil alam niyang kapag nabuhay ang babae, babagsak ang lahat ng plano niya. Walang pagdadalawang isip na binaril ni Jacob si Bobby mula sa likuran at agad niyang binalingan sina Derek dahil desidido siyang patahimikin ang lahat ng witness. Pero bago tuluyang lumala ang sitwasyon, dumating si Christopher at inilantad ang katotohanan. Nang makilala niya ang babae, sinabi niyang isa pala itong bagong miyembro ng simbahan ni Jacob. Doon naging malinaw na may lihim na relasyon pala si Jacob sa babae at nang bantaan siya nitong ibubunyag ang lahat, nagdesisyon siyang patahimikin ito habang buhay. Biglang uminit ang tensyon nang magtutukan sila ng mga baril dahil tinutukan ni Jacob si Kevin, si Derek naman ay nakatutok kay Jacob, habang si Christopher ay nakatutok kay Derek. Nang maramdaman ni Jacob na tuluyan ng nasisira ang reputasyon niyang matagal niyang binuo, gumawa siya ng huling hakbang at binaril si Christopher. Kahit tinamaan at bumagsak, nagawa pa ring makatakas ni Jacob. Dahil nakita nilang malubha ang kalagayan ni Christopher, mas pinili ni na Derek na unahin ang babae at dalhin ito sa hospital. Nang makasigurado silang ligtas na ito at ginagamot na, saka pa lang sila nakauwi kung saan unang ibinaba si na Derek. Dahil ayaw siyang iwan mag-isa, nagdesisyon si Chan na samahan muna siya sa bahay. Pero pagpasok pa lang nila, agad silang nabigla dahil nadatnan nilang naroon na si Jacob habang hinaharangan nito ang nanay at kapatid ni Derek para hindi makaalis. Hindi nagtagal ay naging malinaw din ang pakay ni Jacob dahil desperado siyang malaman kung saan dinala ang babae. Alam niyang kapag nagising ito at nagsalita, tuluyan nang babagsak ang imahe niya bilang respetadong pastor. Nang tumanggi si Derek na magsalita, naging marahas si Jacob at pilit siyang tinatakot para mapilitang magsabi ng totoo. Pero bago pa niya makuha ang gusto niyang impormasyon, biglang dumating ang mga pulis sa lugar kaya agad siyang tumakas. Dumaan siya sa likod ng bahay papunta sa parking area kung saan nakaparada ang sasakyan niya, pero naroon na rin ang ibang officers kasama si Kevin na agad nakilala ang kotse ni Jacob at mabilis na binalaan ang mga pulis. Nang mapagtanto ni Jacob na wala na siyang kawala, sinubukan niyang manipulahin muli ang sitwasyon gamit ang mga Bible verses at mga salita niya para kumbinsihin ang mga pulis na huwag siyang arestuhin. Pero hindi na ito umepekto, habang sinusubukan niyang tumakas, dumating pa ang mas maraming police units at nauwi ang lahat sa Bar-Ilan. Sa huli, tuluyan nang napatumba si Jacob matapos niyang tangkaing barilin si Kevin sa huling pagkakataon, doon tuluyang natapos ang bangungot na pinagdaanan ni Chan, Kevin, at Derek at sa wakas ay nakabalik din sa normal ang buhay nila, at ang pinakaleson ng kwento, huwag basta-basta magtiwala sa Google Maps kapag dinala ka nito sa creepy na lugar dahil minsan mas mabuti pang malate sa party kaysa mapunta sa isang murder cult neighborhood.